Hello mga ka-IT, kamusta kayong lahat? Welcome to my channel. Today, naisipan kong gumawa ng isang video regarding sa top 5 na favorite programming languages ko. Again, this is in no particular order in terms of kasikatan or trending programming languages or yung mga in-demand programming languages. These are just list of programming language na ginamit ko for over 18 to 20 years. Yun, parang ganun. At isa-isahin ko sila kung saan ko sila ginamit and kung ano yung naitulong nila sa akin. So, without further ado, I'll start my top 5 programming languages. Number 1. Of course, my top 1 is C#. Bakit C# yung top 1 programming language para sa akin? Kasi ito yung ginagamit ko na araw-araw na programming language ngayon. So, ito yung pang araw-araw kong buhay. So, therefore, siya yung magiging top 1 talaga sa akin. Siya yung nagbibigay sa akin ng financial liberty, kumbaga. So, ano ba ang C#? C# is a sobrang solid na .NET language. It runs under .NET framework, or nowadays meron na ring .NET Core. I'm not going to dive into that today, kung anong difference between .NET and .NET framework and .NET Core. But basically, yung C# is language inside that. Now, anong maganda sa C#? Ang maganda sa kanya is sobrang solid dahil madali siyang gamitin, straightforward, at the same time nag-i-evolve siya. Kumbaga, palinis ng palinis habang tumatagal ang panahon. Dati kasi medyo malinis lang siya, pero ngayon sobrang linis na ng coding ni C# dahil sa mga enhancement na ginagawa ng mga developers niya sa Microsoft. If you are going to create application like Windows Form, ganyan, so masarap siyang gamitin. Web application, web API, and so much so. Especially nowadays, meron na rin tinatawag na MAUI, wherein you can develop your mobile application gamit yung MAUI and other cross-platform application. So, para siyang isang organized na kaibigan. Hindi siya toxic, gamitin, laging reliable. So, that is C# for you. Alright. So, let's move on to my number 2 programming language, which is C++. Now, C++, ito yung masasabi kong programming language na sobrang tibay. Tibay kasi maaasahan mo siya sa lahat ng bagay. C++ is siya ang nagpakilala sa akin ng kung ano talaga or paano talaga gumagana ang isang computer. Dito pinag-aralan namin kung paano ni-utilize ang memory, gamit ang pointers, and other concepts na meron sa C++. Sobrang halos malapit na siya sa assembly language. Pero high level naman siya. So, still, masakit sa ulo aralin si C++. Pero it's very fulfilling kapag naintindihan mo kung paano siya gamitin. At the same time, kapag C++ programmer ka, most of the time, marami kang magagawang program na related sa mga drivers and so interfacing sa mga different hardwares, etc. And again, so super powerful niya dahil nga halos next level na siya kay assembly language. Okay, so again, sabi ko nga sobrang minsan mahirap, pero
Ang tawag nga sa kanya sa programming world is top love dahil sobrang top niya talaga. Pero fulfilling kapag nakuha mo kung paano siya gamitin. And then, let's move on to my number 3 programming language. My top 3 is Golang. Bakit? Kasi si Golang is tahimik pero deadly. Meaning, akala natin walang masyadong gumagamit ng Golang eh. Kasi most of the time, ang kilala natin C#, Java, Perl, what else? May mga iba pa na mga React, JS na tinatawag, Angular, etc. So, madalang nating naririnig, especially in the Philippines, yung Go programmers. Sobrang dalang yan. Pero, despite that, simple lang kasi ang syntax ni Go. At the same time, ano bang masasabi ko sa kanya? Sobrang bilis niya mag-compile. As in, yung sobrang habang lines of codes, split milliseconds or microseconds, compile na siya. Kapag mag-run naman siya, parang sobrang bilis din niyang mag-run. Usually, ginagamit yung Golang siguro sa mga back-end services like gagawa kayo ng mga kiosk machine na nagra-run sa Raspberry Pi. Since Linux yun, it's better to use Golang dahil sobrang bilis niya pagdating sa performance. In terms naman sa cross-platform, Golang is a cross-platform language as well. So, ayun. Kaya, yun. Advisable na gamitin siya kapag gusto niyo ng mabilis na backend service like mga WebSockets, etc. So, yun si Golang. By the way, pwede rin gumawa ng web API kay Golang. So, hindi siya limited sa mga WebSockets. Anyway, Golang is a very minimalistic in terms of installation, pero grabe sa performance. So, that's Golang for you. And then, let's move on to my next favorite language. My number 4 favorite language is PHP. Ito yung masasabi kong first love ko pagdating sa web development. Siya yung kauna-unahan kasing language na nagamit ko nung nagsisimula pa lang ako mag-develop sa mga web application. Oo, PHP. Sabihin ng iba, ay, di naman magandang gamitin yan. Ang dami ng babash, open source, ganyan-ganyan. So, mind you guys, nowadays, sobrang dami pa rin naka-PHP. Especially, mga government websites natin, most of them are created in PHP. And over the years, nag-evolve naman siya. At the same time, I don't want to dive into this today, but hindi porket open source si PHP ay parang mamaliitin na lang natin siya. PHP has a lot of security measures and good practices in place. Kaya nga, most of the e-commerce websites are still written in PHP. And still, marami ako mga colleagues na mga in-demand pa rin up to now ng mga PHP developers. So, kudos sa kanya na lahat. And then, my last but not the least in my list is Java. Java yung final sa list ko kasi I have worked on Java way back in 2003 when I was still newly grad. And then I shifted to C# kasi. So kaya napunta si Java sa
pinaka-bottom list ko. But then again, si Java is a very classic programming language. Madami pa rin gumagamit ng Java dahil ito ay cross-platform. Pwedeng gamitin sa kahit anong devices, especially nowadays. Java is the language being used for Android development. So, kaya sikat pa rin talaga si Java up to now. And besides, napakadaming businesses right now ang gumagamit pa rin ng mga system na gawa sa Java. Kaya nga, super in demand pa rin ng mga Java developers. And for me, I think this is my top 5 for now because hindi ko na siya masyadong nagagamit. Pero kung lagi ko pa rin siya nagagamit, I think I'll put it on a much higher list. Like, maybe this will become my top 2. Ayun. Kaya lang naging top 2 ko si C++ right now ay dahil sa hindi ko na nga ginagamit si Java for a long time. So, ayun. Naibigay ko na sa inyo ang list ng aking mga paboritong programming language. Of course, for sure, magkaiba tayo ng list. Kaya naman, sa akin, ang listahan ko ay C#, C++, Go, PHP, and Java. Bawat isa sa kanila ay may kwento sa akin kung paano ko sila ginamit at kung anong purpose nila sa pag-develop ko ng skills ko as a developer. Ikaw, kayo, ano naman ang top 5 nyo? Pwede i-comment sa ibaba and then kwentuhan tayo. By the way, don't forget to subscribe at i-follow na rin ang Dens Explains IT channel para sa mas marami pang kwentuhang kagaya nito. Again, thank you very much. God bless you all and I'll see you soon. Bye-bye.